Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Laging nakikinig sa inyo ang isa sa mga kaibigan ko. Na-curious ako isang beses at nakinig din ako. Simula noon ay naging fan na rin ako ng inyong channel. Isa na rin ako sa mga abangers tuwing may upload. Sana nga araw-araw ang upload para araw-araw din akong may napapakinggan. Itong kwento ko nangyari noong mga panahon na hindi pa ako nakakapag-asawa. Wala pa noon sa priority ko ang magkaroon ng kasama sa buhay. Kasi gusto ko muna makapag-ipon. Ayoko kasing pumasok sa ganoong sitwasyon nang hindi handa. Alam ko ako rin lang ang mahihirapan. Isa sa mga paborito kong hobby noon ay yung pagtakbo kapag wala akong pasok. Usually mga Sabado o Linggo ko yan ginagawa. Gigising ako ng sobrang aga. Yun bang madilim pa yung langit. Tapos magja-jogging ako sa labas ng mga ilang kilometro. Yun na rin kasi ang pinaka-exercise ko. Medyo iniingatan ko rin ang kalusugan ko dahil ang pamilya namin may history ng diabetes. Nung Pasko umuwi ako kila lolo. Bukid yung lugar nila. Talagang wala kang makikitang building o kaya traffic. Mas marami pang puno kaysa sasakyan. Ang presko ng hangin. Tuwang-tuwa nga ako kasi alam ko ang sarap mag-jogging sa ganoong lugar. Bago matulog nag-alarm ako. Ang lamig nung magising ako. Nagsimula ako sa labas ng bahay nila lolo. Tapos tinungo ko yung medyo mataas na parte ng bukid. Ang sarap ng hangin. Sobrang nakaka-relax siya. Hindi tulad sa tinitirhan ko na puro usok ng sasakyan ang malalanghap mo. Mga ilang minuto sa pagtakbo, nakita ko sa unahan na meron din na kung sinong tumatakbo kasabay ko. Halos parehas lang kami ng bilis ng takbo. Naisip ko, okay yun. At least may kasama ako. Baka maging kaibigan ko pa siya kasi pareho kami ng hilig. Sa araw-araw kong pagja-jogging, lagi kong nakakasabay yun. Ito ang medyo weird. Pareho lang lagi ang suot niyang damit. Puting t-shirt at pulang pajama. Okay, sabi ko. Baka marami lang siyang damit na iisa ang design. Ito pa ang napansin ko. Lumilitaw lang siya lagi sa iisang lugar. Halos araw-araw. Para bang scripted lagi ang pagtakbo niya roon. Kahit anong oras ako magsimula ay lagi ko siyang nakakasabay. Sinasadya niya ba? Malamang oo. After 1 week siguro, nagpasya ako. Gusto kong makausap yung lalaki. Maaga ulit akong gumising. Kumain ng konti, tapos labas na. Nung umaga na yon, parang mas madilim yung umaga, tapos mas malamig. Iniisip ko kung paano ko siya i-approach. Sabi ko bahala na. Sakto nandoon uli siya sa lugar kung saan lagi siyang lumilitaw. Dati pa rin ang suot niya. Puting t-shirt at pulang pajama. Tinodo ko yung takbo ko. Gusto ko siyang maabutan. Nahirapan ako kasi pataas nga yung daan. Pero nahabol ko pa rin siya. Tinawag ko siya. 2 beses ko pang inulit. Pero hindi lumilingon. Mas binilisan ko pa yung takbo. Baka ako sa hangin kaya hindi ako naririnig. Inunahan ko na siya. Lumingon ako sa kanya para sana bumati. Kaso natigilan ako. Walang mukha yung lalaki. May buhok lang yung ulo niya pero walang mata, ilong at bibig. Huminto ako sa pagtakbo. Tumigil din yung lalaki. Lumingon din sa akin. Hindi nga ako namamalik mata. Wala siyang muka. Nung nagsimula na siyang tumakbo palapit sa akin, tsaka na ako kumaripas pabalik sa bahay nila lolo. Naikwento ko ito kay lolo. Sabi niya malamang elemento raw yun na gusto lang akong takutin. Mapaglaro raw kasi ang mga elemento sa gubat. Pero kung hindi ko naman sila sasaktan, ay wala rin silang gagawing pisikal laban sa akin. Simula noon, hindi na ako nagja-jogging tuwing umaga. Iniba ko na yung oras. Imbis na umaga ay sa hapon na ako tumatakbo. Medyo hassle kasi ang init, pero mas okay na yun. At least wala akong makakasabay na jogger na walang muka.
Sir Neb, sana mapansin niyo ang kwento ko. Ako nga pala si Eden. Lalaki po ako at ang totoong pangalan ko ay Redentor. Pero Eden na lang sana ang itawag niyo sa akin. Ang kwentong ito ay nangyari sa aking ama taong 1999. Noon ay nagtatrabaho siya sa bukid ng kanyang ama na lolo namin. Sir Neb, 6 na magkakapatid sina tatay. At sa totoo lang ay siya ang masasabi namin na hindi paborito nila lolo at lola. Ibang-iba ang trato ng pamilya sa kanya, maging kay nanay at sa amin mismong magkakapatid. 2 lang sa mga kapatid ni tatay ang nakapagtapos. Si tatay ay nakatungtong ng first year college. Yung 3 pa ay mga high school undergrad. Pero kung matahin nila si tatay, parang mas mataas ang narating nila. Inaalila nila sa bukid si tatay. Siya ang gumagawa ng mga pagsasaka, pagtatanim, pag-aani. Pero pinakakunti ang parte niya sa lahat. Katwiran nila lolo ay araw-araw ay maaaring kumuha ng pananim si tatay sa bukid. Samantalang ang mga kapatid niya ay buwanan lang nakakakuha o kaya ay kapag may anihan. Tahimik lang si tatay sa lahat ng kawalang patas na nararanasan niya at namin. May maayos na trabaho naman daw siya bukod sa bukid, kaya ayos lang yon sa kanya. 1999 ngayon. May natumbang puno ng santol sa bukid dahil sa bagyo. Kami lang nila tatay ang naglinis doon at hindi tumulong ang sinuman sa mga kapatid niya. Pero noong nalaman nila na may nakuhang mahalaga si tatay, ay interesado silang lahat na makuha yon. Isang kulay puting bato na sabi ni tatay ay mutya raw ng buto ng santol. Ginamit ni tatay ang mutya para mapaunlad ang negosyo namin na munting karinderya. Walang nakaalam ukol sa mutya, maliban sa aming mag-anak. Pero may kadaldalan kasi yung bunso naming kapatid na si Renan, na noon ay 4 na taong gulang lang. Sa kanya nang galing ang chismis na may mutya si tatay at nakarating ngayon sa mga tsuhin namin. Lahat sila ay kinulit si tatay at inuto-uto na ipahiram ang mutya ng santol sa kanila. Pero dahil alam ni tatay na wala nang solian kapag pinahiram niya ang mutya, ay hindi siya pumayag. Yung isa naming tiyahe na si Tia Mona, yun ang masasabi kong pinakamaitim ang buto sa mga kapatid ni tatay. Pinakulam niya kasi si tatay para may dahilan siya na masabing masama ang mutya ng santol na hawak namin. Kapag daw nahihirapan na si tatay, ay tsaka itatanim sa kukote niya na itapo ng mutya dahil yun ang masama. Mabuti na lang at isa sa kakayahan ng mutya na yun ay ang protektahan ng may hawak laban sa kulam, barang at iba pang padala ng kaaway. Hindi tinatalaban ng kulam si tatay at nang minsang bumisita si Tia Mona kay tatay sa bukid ay nangati raw ng matindi ang katawan nito at nang tignan ang kanyang likod ay puro kalmot yun. Pinagbintangan pa nga niya si tatay na siya ang may kagagawan nun. Pero noong magpatawas siya ay lumabas ang totoo. Hindi ko alam kung paano kumalat sa bayan ang resulta ng tawas kay Tia. Basta nagkabistuhan na epekto ng proteksyon ng mutya ni tatay ang nangyari kay Tia. Pero sa kabila ng nangyaring yon ay masama pa rin ang trato nilang lahat sa aming pamilya. Naniniwala sina lolo at lola na kinulam nga ni tatay si Tia. At kung hindi raw totoo yun ay isusuko ni tatay ang mutya kay lolo. Nung mga panahon na yon ay aktibong nag-aaral na pala ng karunungan si tatay. May gabay siya na sadya palang nagbigay ng mutya sa kanya. Sabi raw ng bantay ni tatay ay makabubuting lumayo na lang kami dahil kailanman ay hindi kami bibigyan ng katahimikan ng sariling pamilya ni tatay. Sinunod nila nanay at tatay ang payo ng bantay. Taong 2002 ay umalis kami sa bukid at lumipat sa Maynila. Sa mga sandaling ito ay tanging ang ikalawang kapatid ni tatay na si Tita Kari ang kasundo namin. Sa kanya namin nalalaman ang mga balita tungkol sa pamilya nila. Galit pa rin daw sina Tia Mona kay tatay. Alam naman yon ni tatay dahil may nagmamasid sa kanyang pamilya sa probinsya. Maayos naman ang buhay namin dito sa Maynila. Salamat na rin sa mutya ng buto ng santol dahil kahit anong simulan naming negosyo
ay nagtatagumpay. Bukod doon ay hindi tumatalab ang anumang gawa ng kaaway laban sa aming pamilya. Recently lang po ito nangyari. Fresh pa sa utak ko yung takot. Grabe talaga. Kahit ngayon kapag naaalala ko, tumatayo pa rin ang balahibo ko. Mel na lang ang itawag niyo sa akin. 2021 pa nakikinig na ako sa inyo. Kapag free time ko o kaya kapag gusto ko lang ng something sa background. Mga videos niyo ang sinasalang ko lagi. Bali 3 kaming magkakapatid. Ako ang ikalawa. Yung panganay namin na si Ate Maris, nakapangasawa ng taga-kabilang bayan. Dennis ang pangalan. After nilang ikasal, isang engranding kasal na imbitado yung buong barangay namin. Pinamanahan si Bayaw ng lupa na pwedeng pagtayuan ng bahay. Kaso ang problema, medyo malayo. Doon pa sila sa itaas ng bukid titira. Nagdalawang isip pa nga noon si ate. Kaso dahil sayang naman yung lupa, nagpasya sila na doon na tumira. Laging sila mama lang ang nakakadalaw doon sa bahay nila ate. Busy kasi ako noon sa trabaho. Alam nyo na, kapag baguhan sa trabaho, bawal umabsent at saka kailangan mong magpasiklab ng konti. Nung magkaroon ako ng libreng oras, sabi ko kay ate, dadalaw ako sa kanya. Nagtanong ako ng direksyon. Ang sabi ni ate, diretso lang daw, walang liko. Kapag nakita ko yung chapel, magtanong-tanong na daw ako kasi malapit na doon yung bahay nila. Nagmotor lang ako. Kalagitnaan ng biyahe, numipis na yung kalsada. Parang one way na. Kung may makakasalubong akong kotse, kailangan ko pang bumaba doon sa damuhan para lang makadaan kami pareho. Ang konti ng nakikita kong bahay. Halos wala rin akong tao na nakakasalubong. Ilang minuto ang lumipas. Napapansin ko na parang bumabalik lang ako sa daan na dinaanan ko na. Tinandaan ko yung puno na nasa gilid ng daan. Napamura ako nung makita ko yung eksaktong puno na yon. Kaparehong kapareho. Hindi ako pwedeng magkamali. Pati yung sugat sa katawan ng puno, parehas lang doon sa nadaanan ko. Tumigil ako. Nilibot ng tingin yung paligid. May duda ako na may hindi tama. Doon sa hindi kalayuan, may nakatayong isang matangkad na babae. Mahaba yung buhok. Kalahati ng katawan niya ay nakatago sa isa pang puno. Nakatingin siya sa akin. Nagmura uli ako at saka napaharurot. Nung medyo malayo-layo na yung narating ko, tumigil ako. Hinubad ko yung damit ko at binaliktad ko. Pati yung pantalon ko na suot ay binaliktad ko na rin. Sa lugar namin, madalas talaga ang mga ganoong klaseng pangyayari. Kapag mag-isa ka lang na bumabiyahe o kahit na naglalakad, pwede kang mapaglaruan ng engkanto. Ililigaw ka nila ng paulit-ulit. Alam kong yung babaeng nakita ko na mahaba ang buhok ay ang engkantong may kagagawan kung bakit ako naliligaw. Ang tanging pangontrang magagawa mo lang ang baliktarin mo ang suot na damit at pantalon. Tumalab naman. Nakarating ako doon sa bahay nila ate. Ang tagal ko raw. Kinuwento ko sa kanya kung bakit ako natagalan. Sabi niya, wag daw kasi akong bumiyahe ng nag-iisa. Doon na nila ako pinatulog kasi napasarap yung inuman namin ng bayaw ko. Sumabay sila sa akin nung pabalik na ako. May bibilhin daw kasi sila sa sentro. Motor din ang gamit nila sa biyahe. After nga noon, tuwing dumadalaw ako kay ate, sinasama ko lagi yung bunso naming kapatid. Mahirap na. Baka mapaglaruan uli ako at maligaw. Alam ko kasi na basta may kasama ka, hindi ka nila basta-basta paglalaruan at ililigaw. Bata pa lang ako ay alam ko ng tirahan ng mga tikbalang ang sagingan ng kapitbahay naming itago na lang natin sa pangalang Mr. Anton. Malaki yung sagingan niya.
At kung hindi ako nagkakamali, ay dinadala pa sa Maynila yung mga ani roon. Marami siyang trabahador at isa na roon ang mga magulang ko. Pero sa kabila ng malaking sagingan ay may malaki ring kababalaghan na nagaganap doon. Ayon sa kwento ng matatanda, bago raw pumaldo ng husto si Mr. Anton, ay dati rin lang itong nakikianihan sa bukirin ng mga amo niya. Yung sagingan daw dati ay talahiban lang na nasa tabi ng kalsadang lupa papunta sa bukid. Pero dahil nagsikap daw at nagsipag si Mr. Anton, ay unti-unti itong nakapundar at umasenso. Pero sabi rin naman ng iba ay hindi mag-isang tinaguyod ni Mr. Anton ang kanyang kayamanan. May tulong daw siyang nakuha mula sa isang tikbalang. At ang tikbalang na yun ay naninirahan sa kanyang sagingan. Yun daw ang sikreto sa maunlad na negosyo niya. Kalat naman na ang kwentong yon sa bukid noon pa. Tinatawanan lang nila Mr. Anton at ng pamilya niya ang kwento at tinatanggi ang akusasyon. Wala raw tikbalang doon sa sagingan. Pero hindi iisa o dadalawang beses akong nakarinig ng kwento tungkol sa mga taong pinaglaruan ng tikbalang sa sagingan. Napakaraming beses na at hindi ko na mabilang. Pero ewan ko ba sa sarili ko at sumasama pa rin ako sa sagingan kapag wala akong pasok sa eskwelahan. Isang araw yun na walang pasok. May baon kaming kanin at tuyo noon. Ako ang sumama kay tatay sa sagingan, imbis na si nanay. Bandang tanghali ay bumuhos ang ulan. Napaaga ang uwian namin. Sabi ni tatay, wag muna akong aalis sa pahingahan nila at kukuha muna siya ng kapote para sa akin. Naghintay nga ako sa pahingahan ng mga trabahador. Isang kubo yun na 3 lang ang dingding. Yung pang-4 sanang parte ay bukas dahil hindi naman yun ginawa talaga para maging bahay, kundi pahingahan lang talaga. Naupo lang ako sa bungad at naghintay na tumila ang ulan. Tanghali pa lang noon pero dahil umuulan nga ay madilim na. Walang-wala sa isip ko noon ang tungkol sa tikbalang. Hindi ako natatakot o ano dahil alam kong babalik agad si tatay. Tapos bigla akong nakarinig ng kaluskos. Mabigat na yabag. Para bang may naglalakad sa pagitan ng mga saging. At bawat hakbang ay parang may kasamang paghampas ng mga dahon. Tinawag ko si tatay pero walang sumagot. Tumingin ako sa paligid ng kubo. Kita ko yung mga dahon ng saging na gumagalaw pero hindi dahil sa hangin, kundi parang may taong dumadaan. Pero ang kakaiba, parang napakabilis noon. Paikot-ikot, palapit. Doon na ako nagsimulang kabahan. Tumayo ako at sumiksik sa dulo ng kubo. Pero sa sulok ng mga mata ko, may anino akong naaaninag. Mas matangkad sa normal na tao at parang may mahabang muka. Hindi ako makagalaw. Bigla na lang huminto ang ulan. Sabay biglang tumahimik ang buong paligid. Paglingon ko, may nakita akong nakasilip sa pagitan ng mga dahon ng saging. Ulo ng kabayo. Napasiksik lalo ako sa sulok at naiiyak na. Unti-unti nang lumabas mula sa likod ng saging ang ulo ng kabayo. Ang katawan niya ay maskuladong tao, pero yung ulo ay kabayo talaga. Maitim, mapula ang mga mata na parang may apoy sa loob. Umuusok ang ilong nito sa bawat hinga na parang sumisinga. Hindi ako makasigaw. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Tumalikod na ako at sinubsob ang mukha ko sa mga palad ko. Nanginginig na yung buong katawan ko at impit kong tinatawag ang tatay ko. Tapos narinig ko uli yung kaluskos sa paligid. Paikot-ikot sa kubo. May mga yabag na parang kabayo pero mahina lang. Parang pinaglalaruan ako. Hanggang sa tumahimik ang paligid at narinig ko yung boses ni tatay. Paglingon ko ay nasa bungad na nga ang tatay ko at may dalang kapote. Nanginginig man sa takot ay lumapit ako. Hindi ako makapagsalita kaya pinakatitigan ako ni tatay. Tapos hinipo niya ang noo ko. Mainit daw, baka nilalagnat daw ako. Hindi ko na alam ang mga nangyari pagkatapos noon dahil nawalan ako ng malay.
Paggising ko ay nasa bahay na ako. Narinig kong mahinang nagtatalo sina nanay at tatay. Sinisisi ni nanay si tatay kung bakit ako nilagnat. Naipatawas na pala nila ako at nalaman nila na nagpakita sa akin ng tikbalang. Simula noon, hindi na talaga ako muling tumapak sa sagingan ni Mr. Anton. Joshua nga pala ang pangalan ko. 35 years old, 2 na yung anak ko. Single dad. Yung asawa ko kasi ayun, sumama sa ibang lalaki. Lagi kong sinasabi na mas mabuti ng ganoon kesa naman dumagdag pa siya sa isipin ko araw-araw. Anyway, itong istoryang ito ay tungkol sa isang negosyanteng naging kapitbahay namin noong sa Bicol pa kami nakatira. Yung barangay namin noon, malapit sa bundok. Mataas siyang lugar. Kailangan mong mag-arkila ng motor kung gusto mong makarating sa amin. Kaya nga karamihan ng nakatira sa amin may sariling service. Tricycle o motor, pwede na. Kung medyo may kaya ka naman, jeep o kaya van. Ang masasabi kong pinakamayaman na tao sa lugar namin ay si Mr. Marquez. Negosyante yun. Yung bahay nila 2 palapag. Parang mansyon sa laki. Tapos may 2 silang mamahaling sasakyan at ilang kasambahay. May malaking tindahan ng bigas si Mr. Marquez sa bayan. Yung tinda kasi nilang bigas ay sarili nilang tanim. May malawak din silang palayan. At extra na lang yung mga alaga nilang inahing baboy sa likod bahay. Kahit nga si Papa ay nakabili rin ng baboy doon kay Mr. Marquez. Sabi ni Papa, nakapagtataka raw ang biglang pag-asenso ni Mr. Marquez. Noon daw ay wala naman itong kapera-pera para magamit na kapital. Pero bigla na lang daw nilang nalaman na nakabili na ito ng lupa at nagbebenta na ng bigas sa bayan. Tuwing may inuman sa bahay, lagi kong naririnig ang chismis ng mga kainuman ni Papa. Ang dahilan daw kung bakit mayaman si Mr. Marquez ay dahil may mga alaga itong sigbin. Sabi nung isa, siya raw mismo ang nakakita nito sa basement ng bahay. Ayoko namang maniwala na totoo nga yun. Kasi alam ko sa inuman, natural na magyabang ka sa mga kwento mo. Ang hindi ko alam, ako pala ang makakadiskubre na totoo ang mga alagang sigbin ni Mr. Marquez. May 1 buwan bago mamatay si Mr. Marquez, napansin namin na unti-unting nalulugi yung mga negosyo niya sa hindi malamang dahilan. Una yung palayan, lugi. Namamatay lagi yung dapat na aanihin. Sa bigasan naman, maraming nabulok. Yung ibang customer nagrereklamo kasi sumakit daw yung tiyan nila matapos kainin yung bigas. Kahit yung baboyan ay paisa-isang nalagas hanggang sa namatay lahat ng inahing baboy. Isang hapon pauwi ako galing klase. Bale 4th year high school ako noon. Naglalakad kami sa gilid ng bangin. Malalim yung bangin na yon, pero pwede kang bumaba kasi para din siyang hagdan na may mga lebel. Sabi nung kasama ko, may naririnig daw siyang alulong. Tumigil ako sa paglalakad. Nakinig ako. At oo nga, meron. Bumaba kami doon sa bangin. Hinanap namin yung alulong. Nung una kasi akala namin aso na naligaw tapos nahulog doon. Balak naming iligtas sana. Kaso ibang klaseng aso pala ang makikita namin. Dun sa sunod-sunod na babaan, natatakpan ng mga ilang halaman. May 3 malalaking aso na parang may kinakain. Namumutla talaga ako at hindi nakagalaw nang ma-realize ko. Sigbin yun. Humarap sa amin yung mga sigbin. Pulang-pula yung nguso nila, katulad ng mga mata. Yung mukha nila parang mukha ng isang mabangis na tao. Kinakain nila yung isang katawan. Tumakbo kami ng kasama ko papunta sa barangay hall. Nagsumbong kami sa tanod na nandoon. Siyempre sinamahan niya kami na bumalik doon sa bangin. Bumaba kami at laking gulat namin nang sabihin ng tanod na si Mr. Marquez daw yun. Puno ng kagat ang katawan.
Pinadescribe sa amin ng mga tanod ang nakita namin. At sabi nila, mukhang sigbin nga raw yun. Pagkatapos mangyari yun, natakot yung mga residente sa amin. Nagkaroon pa ng curfew sa mga kabataan. Delikado raw kasi na baka bumalik yung mga sigbin. Baka may biktimahin ulit. Pero hindi naman nangyari. Sa pagkakaalam ko, kinuha ng bangko yung mga lupain ni Mr. Marquez. Hanggang ngayon, bakanting lupa pa rin yung dating kinatitirikan ng bahay niya. Wala kasing gustong bumili. Sabi nila, may namamataan daw ang mga tao na malalaking aso na pumupunta doon sa lote na parang may hinahanap. Tuwing anihan ng palay, ay sa bukid kami natutulog nila Papa noong bata pa kami. Noon ay ako at si Micah pa lang ang anak ng mga magulang namin. Kaya sama-sama kami sa kubo kapag ganoong malapit ng mag-anihan. Malayo ang bukid sa eskwelahan namin, pero feeling namin noon ni Micah ay nag-a-adventure lang kami kapag naglalakad ng malayo. Kaya maligayang maligaya pa kami. Maaga kaming ginigising noon ni Mama para makapaglakad at hindi malate sa school. Isa talaga ang anihan sa paborito kong alaala nung kabataan ko. Ang hindi ko lang talaga gusto ay yung nangyari minsan sa kubo. Noon ay unang gabi muli namin sa bukid para sa anihan. Walang kuryente sa bukid, kaya maaga kaming naghahapunan at nagpapahinga. Gasera lang ang liwanag namin. Tapos kapag matutulog na kami, ay hinihinaan ni Papa ang apoy. Sapat lang para masabing may ilaw, pero hindi naman nakakasilaw sa natutulog. Nung gabing yun, pagkakain namin ng hapunan, ay biglang may nag-amoy malansa. Parang may nagtapon ng bituka ng isda sa malapit. Halos bumaliktad ang sikmura namin ni Micah, kaya nilagyan kami ni na Mama ng langis ng nyog sa ilong at sa sikmura. Yung pinagkainan namin na dapat ay huhugasan pa sa labas ay pinagpabukas na lang nila Papa. Sabi nila ay matulog na lang kami ng maaga. Hindi naman ako makatulog kasi sobrang lansa talaga. Si Micah may takip na sando sa ilong kaya nakatulog ng maayos. Nahihirapan akong huminga kapag may takip sa ilong kaya amoy ko lahat yung lansa. Pinilit kong ignorahin ang baho pero hindi talaga kaya. Kaya naman gising na gising ako kahit tahimik na ang malalim na gabi. At dahil nga sa katahimikan ay dinig na dinig ko yung mga kaluskos sa labas ng kubo. Manipis yung damo sa paligid ng kubo namin dahil bagong gapas ni Papa. Pero kapag ganoong tahimik ay naririnig talaga kapag may humahakbang doon. Dinig ko na may naglalakad sa paligid ng kubo. Paikot-ikot. At kung minsan ay may naririnig akong parang kumakayod sa sariwang dingding. Bumilis ang tibok ng puso ko at napayakap ako sa braso ni Papa. Nakiramdam pa ako sa paligid. Lalong tumindi yung lansa. Parang nasa tabi ko na lang yung amoy. Nakakasuka. Maya-maya ay may narinig akong tumutok-tok sa kahoy. Parang kuko na kinakaltok ang mga kawayang haligi. Takot na ako noon, kaya ginising ko na si Papa. Inalog ko yung braso niya at sinabi kong may aswang. Basta ang alam ko, may aswang talaga dahil sa mga naririnig ko. Bumalikwas ng bangon si Papa at kinuha yung itak na nasa ilalim ng banig sa tabi niya. Kaso bago makatayo si Papa, ay napaubo siya sabay takip sa ilong. Sobrang lansa nga kasi. Ginising niya sina Mama at Micah. Tapos pati sila halos masuka sa amoy. Nag-ipon-ipon kami ni na Mama at Micah sa sulok habang si Papa ay nilalakasan ng apoy ng gasera. Kinuha ni Papa yung kutsilyo sa mesa at kiniskis sa itak. Nagmura siya ng malakas. Mga bata lang ang matatakot mo, pero kaming matatanda, hindi. Lumayas ka rito bago ako lumabas. Kung hindi, pagugulungin ko yung ulo mo. Kanina ka pa. May narinig muli kaming kaluskos.
Tapos mabibilis na yabag sa lupa na papalayo. Maya-maya ay nawala na rin yung amoy na malansa. Sabi ni Papa, wala na raw ang aswang. Nakatulog din agad sina Mama, Papa at Maika. Pero ako, mag-uumaga na nakatulog dahil sa takot. Wala kaming nakitang bakas ng aswang sa paligid ng kubo kinaumagahan. Nalaman ko na yung malansa palang naaamoy namin ng nagdaang gabi pagkatapos maghapunan ay palatandaan na may aswang. Kaya pala hindi na hinugasan ni na Mama ang mga pinggan sa labas. Tapos maaga na kaming pinatulog. Akala raw nila ay magdaraan lang ang aswang at aalis din kaagad. Yun pala ay parang kami nga ang pakay. Mabuti raw at ginising ko si Papa para maitaboy yun. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung ano kaya ang gagawin ng aswang sakaling nakatulog din ako noon. Papasukin niya kaya yung kubo at kakainin kami? Salamat na lang at gising pa nga ako noon kaya nakakapagkwento ako ngayon. Good evening, Sir Neb. Kyron nga pala ang pangalan ko. Ang kwentong ibabahagi ko ay nagmula sa karanasan ng aking mga magulang noong mag-boyfriend pa lang sila. Nag-aaral pa lang sila noon sa high school at hindi alam ng mga lolo at lola namin ang tungkol sa relasyon nila. Mahirap lang kasi ang pamilya nila noon. Parehong magsasaka ang kani-kanilang mga magulang. Kaya naman umaasa sina lolo na makapagtapos ng pag-aaral sina Mama at Papa para magkaroon sila ng mas magandang oportunidad sa buhay. Ang kaso ay nabuntis ni Papa si Mama. 16 lang sila pareho noon. Nangyari yung naranasan nilang kababalaghan bago pa malaman ni Mama na nagbubuntis na siya. Noon daw ay palihim na nagtatagpo sina Mama at Papa sa maisan na malapit sa bahay nila Mama. Doon nga raw nabuo ang panganay naming kapatid. Natatawa kami kapag napapag-usapan yon dahil sa kwento ni Mama ay makati ang dahon ng mais. Malalim na yung gabi ay nagtagpo muli si Mama at Papa sa maisan. May sikretong tagpuan sila roon na sila lang ang nakakaalam. Kapag daw tulog na sina lolo at lola, ganoon din sina tito at tita, ay patingkayad na pupuslit palabas ng bahay si Mama. Si Papa naman daw ay walang problema kung lumabas man kahit na anong oras. Kaya matyaga siyang naghihintay kay Mama sa maisan. Hanggang isang gabi ay nagkukwentuhan lang daw sila sa mga plano nila sa buhay doon sa loob ng maisan. Tapos nakarinig sila ng mga kaluskos. Hindi raw nila pinansin dahil inisip nilang daga lang. Pero si Papa ay may bit-bit na flashlight at paminsan-minsan na iniilawan din niya yung kumakaluskos dahil baka ahas daw yun. Hanggang sa sinabi ni Mama kay Papa na natatakot siya. Yun pala ay natatakot na rin si Papa pero hindi lang pinahahalata kay Mama. Nagkayayaan sila na umuwi na lang. Pagtayo raw nila ay may kumaluskos na naman at parang dumaan yun malapit lang sa kanila. Dama raw nila yung pagdaan ng hangin sa balat nila at paggalaw ng mga puno ng mais. Hinila na ni Papa si Mama palabas ng maisan. Kaso ay nahihirapan sila dahil ang lupa sa maisan ay hindi basta patag lang, kundi may mga umbok at halos matapilok sila. Naiiyak na raw si Mama dahil sadyang hinahabol na sila noong kumakaluskos. Pero hindi nila yun nakikita. Para bang iniikutan sila dahil kung minsan ay parang nasa unahan nila ito. Tapos ay biglang nasa likuran ni Mama. Hanggang sa biglang katabi na nila. Dama nila yung paghinga noon pero hindi nila nakikita. Nung sa wakas ay makalabas sila ng maisan at tumatakbo na sa kalsada, ay tsaka nila nakita kung ano ang humahabol sa kanila. Isang malaking ibon daw na may mga braso at kamay ng tao. Lumipad daw yon sa itaas nila at umikot-ikot bago nawala sa dilim. Narinig pa raw nila ang tunog noon
nakatulad sa paniki. Pero parang boses ng tao na ginagaya lang ang huni ng hayop. Kaagad na tumakbo sina mama sa bahay nila. Nagising sina lolo sa mga nagmamadali nilang yabag, kaya nakita silang magkasama. Wala na silang nagawa kundi aminin ang kanilang relasyon. Galit na galit sina lolo at lola at hindi pinansin ang kwento nila tungkol sa humabol sa kanila. Basta natuon lang ang atensyon ng mga magulang ni mama sa katotohanang magkasama sila sa 10 oras ng gabi. Pinaghihiwalay raw sila habang wala pang ibang nakakaalam. Uubra sana yung paghihiwalay ni na mama at papa. Ang kaso makaraan lang ang ilang araw ay may nang aaswang na sa bahay nila lolo. Tapos ay nagsusuka na sa umaga si mama. Nabisto tuloy na buntis siya. Hindi pinatahimik ng aswang ang pagbubuntis ni mama. Talagang binalik-balikan siya noon kahit pa kasama nila sa bahay si papa. Doon daw sinubukan ni lolo ang lakas ng loob ni papa dahil pinalalabas ito para itaboy ang aswang. Kahit takot na takot si papa ay sinunod lang niya si lolo dahil mas takot daw siya rito kesa sa aswang. Malwalhati namang nakapanganak si mama kahit inaaswang pa rin siya. At dahil sa laging pagbisita ng aswang sa kanya ay pinalipat sila ni lolo ng tirahan mula sa bukid papunta sa kabayanan. At magmula nang gawin nila yon ay naging tahimik na ang kanilang mga gabi. Magandang bati po sa mga makakapakinig nitong nakakatakot kong karanasan sa bukid. Ang bukid po ay nabili ng papa ko sa maliit na halaga lang dahil sa mahigpit na pangangailangan daw nung nagbenta. Medyo maliit lang sa parte ng Laguna pero para sa amin ay malaking bagay na yon. Matagal nang gusto ni papa na magkaroon ng sariling bukid kaya nang mabalitaan niya na binebenta nga yung sa lugar malapit sa amin naghagilap talaga siya ng pera para mabili yon. Ang dami niyang inutangan pero ayos lang. Nabili naman niya ang pangarap niyang bukid. Ako po si David, pangalawa sa 3 magkakapatid. Bali ang panganay naming si Kuya Dave ay sa Maynila nag-aaral. Pinapag-aral siya ng lola namin doon sa mother side. College na siya noon. Ang bunso naman namin ay babae, si Hana. Elementary pa lang nung panahon na yon, habang ako ay graduating na sa high school. Papunta sa school ay dadaanan namin ang bukid na nabili ni papa. Kaya madalas pagpapasok na kami, pinapasakay sa akin ni mama yung pagkain ni papa. Dinadaan ko roon sa bukid. Isang beses pagdaan namin doon ay nakita kong may babaeng nakatayo sa likod ni papa. Hindi ko kilala. Hindi naman siya nakasuot ng gaya sa mga suot nila papa at ng iba pang magbubukid doon. Kaya natanong ko ang sarili ko kung sino kaya yun. Nakasuot siya ng blouse na maluwag at mahabang palda na nililipad-lipad pa ng hangin. Pati yung buhok niyang mahaba na mukhang hindi nasusuklay ay nililipad-lipad din. Natulala yata ako saglit kaya kinalabit ako ng kapatid ko. Kaya pala ay tinatawag ako ni papa at sinesenyasan na ako na ang lumapit sa kanya para iabot ang baon niyang kanin at ulam na padala ni mama. Habang papalapit ako sa kanya ay maliliit yung mga hakbang ko kasi yung babae nakatingin din siya sa akin. Hindi ko nga namalayan na nakalapit na pala ako kay papa. Nasa harapan na niya ako. Kunot noon niya akong tinanong kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Bakit parang wala ako sa sarili? Sabi ko wala po. Sumasakit lang yung ngipin ko. Pagdadahilan ko lang yun. Sabi niya dumaan daw ako sa bilihan ng gamot. Binigyan niya ako ng pera pambili ng gamot at inumin ko raw bago ako pumasok sa classroom. Mahirap daw kasi ang sumasakit ang ngipin. Pati ulo sumasakit din. Nasa eskwela pa naman daw ako. Wala raw akong maiintindihan sa klase pag ganyan. Tinanggap ko na lang ang binigay na pera ni papa kasi ayokong malaman niyang nagsisinungaling lang ako. Nung naglalakad na kami ni Hana papuntang school, tinanong ko siya
kung may nakita ba siyang babae na nakatayo sa likuran ni Papa. Hindi naman likod na likod, bandang likuran lang. May distansya rin. Umiling siya. Puro lalaki lang daw ang nakita niya maliban kay Tandang Rosa na dati nang kasama ni Papa sa bukid nung hindi pa man nila nabibili yung bahagi na yon. Inusisa niya ako kung bakit. May nakita raw ba ako at ano ang itsura? Sabi ko kalimutan na lang niya. Baka multo lang ang nakita ko. Tapos tinakot ko siya. Duwag kasi yung kapatid kong yon, kaya natakot naman agad siya at pinaghahampas ako. Isusumbong daw niya ako kay Mama. Hanggang sa nasa loob na ako ng klase ay iniisip-isip ko pa rin yung babaeng nakita ko. Para talagang may kakaiba sa kanya. Hindi ko lang matukoy kung ano. Baka dahil sa nakatayo lang siya at nakatitig sa akin. O baka naman baguhan lang siya sa bukid. Tapos nagkataon na natanaw niya ako na parating. Siyempre hindi niya ako kilala. Baka kaya siya napatitig sa akin. Pero parang ang weird pa rin. Nagulat pa ako nang tapikin ako ng teacher ko. Tinanong niya ako kung ano bang iniisip ko at nakatingin ako sa kawalan. Sabi ko wala po ma'am. Sumasakit lang yung ngipin ko. Yun na lang din ang dahilan na naisip ko. Tulad ng sinabi ko kay Papa. Yung teacher ko na yon masyadong maalalahanin. Kaya ayon at dinala ako sa klinik ng school at pinainom ng gamot sa sakit ng ngipin. Nakainom tuloy ako ng gamot kahit hindi naman sumasakit ang ngipin ko. Dahil lang sa pagsisinungaling ko. Araw ng Sabado, wala kaming pasok. Pag ganun malaya kaming nakakagala ng kapatid ko. Pero hindi naman gala na malayuan. Doon lang din malapit sa amin. Laging bilin nila Mama at Papa na huwag kaming lalayo at uuwi rin bago gumabi. Isa pang bilin sa akin ay huwag kong pababayaan ang kapatid ko. Dapat ay binabantayan ko. Nakakainis nga para na akong yayo ng kapatid kong yon. Kababaeng tao napakalikot pa naman. Ang hilig tumakbo. Pag sinasabihan mo lalo pang gagawin. Kung bakit kasi wala kami masyadong kapitbahay. Layo-layo yung mga kabahayan. Yung iba naman matataas ang bakod. Kala mo mga walang nakatira. Parang wala rin talaga kaming kapitbahay. Kaya tuloy walang makalaro si Hana. Sa edad niyang 10 ay wala pang ibang nasa isip kundi laro. Lagi ko ngang sinasabihan na dalaga na siya. Huwag na siyang maglaro. Sinasabi ko lang yun para mabawasan ang kalikutan. Para isipin niya na dalaga na nga siya. Madalas sinasama ko na lang siya sa mga lakad ko. Pagpupunta ako sa mga kaklasiko o kaibigan. Lagi tuloy akong nakakantsawa na yayo. Kasi nga hindi pwedeng hindi ko kasama ang kapatid ko. Hindi ako pinapayagan nila Mama at Papa. Isang beses nasa bahay kami ng kaklasiko at gumagawa ng project. Nilapitan ako ni Hana. Pinaalala niya na hindi kami pwedeng gabihin. Napatingin ako sa oras. Ala, mag-aalas 6 na pala. Maglalakad pa nga pala kami. Wala kasi kaming pamasahe. Tsaka sanay kaming nilalakad lang yung pinupuntahan namin. Siguro napansin ni Hana na dumidilim na yung langit. Kaya dali-dali kong niligpit yung mga gamit ko. At nagpaalam na ako sa mga kagrupo ko sa paggawa ng project. Mabilis kaming naglakad ni Hana. Naiinis siya sa akin kasi hinihingal daw siya. Ayaw niyang lumakad ng masyadong mabilis. Kaya binagalan ko ng konti. Sabi ko hindi kami pwedeng gabihin. Kaya kailangan dalian na namin ang paglalakad. Siguradong mapapagalitan kami nila Mama. Lalo na si Papa. Siya talaga yung mas strikto sa kanilang dalawa ni Mama. Pagdaan namin sa bukid, otomatikong napabagal ang paghakbang ko. Paano nakita ko na naman yung babae na palaisipan sa akin. Nandoon na naman siya sa pwesto na yon. Nakatayo at nakatingin sa akin. Ginapangan na ako ng takot. Kung normal siyang tao, anong gagawin niya ron sa ganoong oras? Yun pa rin ang itsura niya. Yun pa rin ang damit niya. At wala namang ibang tao roon kundi siya lang. Wala na yung mga magbubukid. Malamang nakauwi na silang lahat kasi paggabi na nga. Sinigawan ako ng kapatid ko.
Tinatawag niya ako. Sabi ko, bakit ba? Bakit daw kasi natutulala na naman ako roon? Nandoon na naman daw ba yung multo ng babae? Hindi ko sinabi ang totoo kay Hana kasi baka isumbong na talaga niya ako kina mama. Sabi ko na lang hindi. May nakita lang akong tutubi. Uhulihin ko sana para sa kanya. Natuwa naman siya kasi mahilig siya sa tutubi. Tapos inaya na niya akong hulihin muna namin pero hindi ako pumayag. Baka kasi mamatanda kami. Nakasimangot na lang niya akong hinila sa paglalakad. Lumingon pa ako. Paglingon ko ay wala na sa kinatatayuan niya yung babae. Habang kumakain kami ng hapunan ay gustong gusto ko nang tanungin si Papa tungkol doon. Pero hindi ko masabi-sabi. Nagtataka kasi talaga ako. Dati pa naman kaming dumadaan sa bukid na yon kahit nung hindi pa nabibili ni Papa. Pero ngayon ko lang talaga nakita yung babae na yon. Sa konti ba naman ng tao sa lugar namin nung mga panahon na yon, which is bandang 1997, hindi ko pa ba makakabisa at makikilala ang mga taga roon? Isang gabi mga 7:00, nakita kong nasa bintana si Mama. Nilapitan ko siya. Parang balisa kasi. Sabi niya hindi raw siya mapakali hanggat hindi pa nakakauwi si Papa. Kaya pala ay nagpunta si Papa ng inuman. Ang paalam daw sa kanya ay hanggang 5:00 lang ng hapon iinom. Pero ayun nga at 7:00 na ay wala pa. Kaya nag-aalala na si Mama. Nag-volunteer na ako. Sabi ko pupuntahan ko si Papa. Alam ko naman yung sinasabing lugar ni Mama at kilala ko rin ang pinuntahan ni Papa. Ninong ko kasi yun. Birthday daw. Baka napapasarap sila ng inuman kaya hindi pa nakakauwi. Ayaw sana akong payagan ni Mama na lumabas pa dahil gabi na nga. Pero sabi ko dadalhin ko yung 2x2 ni Papa at magdadala rin ako ng asin para kung sakali na may makasalubong akong masamang tao o aswang ay may panlaban ako. Sabay tawa ko. Sa totoo lang, wala pa naman napapabalitang aswang sa lugar namin. Tsaka wala pa rin akong nabalitaan na patayan doon o nilooban ng masasama. Nung panahon na yon kaya sa tingin ko ay hindi naman ako mapapahamak kung susunduin ko si Papa. Pinayagan ako ni Mama. Pinagdala rin niya ako ng flashlight. Nung paalis na ako, naalala ko, dadaan na naman nga pala ako sa bukid. Bigla akong natakot sa isipin na baka makita ko na naman yung kakaibang babae. Nilingon ko si Mama. Kita ko pa rin sa mukha niya yung pag-aalala kaya hindi na ako makaatras. Kailangan ko na talagang puntahan si Papa. Tatakbo na lang ako pagpadaan na ako sa bukid at hindi talaga ako titingin doon para maiwasan ko na makita yung babae. Pag uwi naman hindi na ako matatakot kasi kasabay ko na tsak si Papa. Nung malapit na ako sa bukid, huminga ako ng malalim. Sabay karipas ng takbo para makalampas ako agad. Ang kaso naman sa sobrang bilis yata ng pagtakbo ko ay hindi ko napansin ang kung anumang nakaharang sa daan na naging dahilan para matisod ako. Nadapa ako sa mismong gitna at harapan ng bukid kung saan ko nakikita yung babae. Kahit sinabi kong hindi ako titingin ay hindi ko napigilan ang sarili ko. Unti-unti pa rin akong napatingin. Marahan at puno ng kaba. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang makita kong wala roon yung babae. Tumayo ako. Pagtayo ko, naramdaman ko na parang may presensya sa likuran ko. Ramdam ko kasi yung lamig ng hininga na umihip sa batok ko. Bigla akong lumingon. Paglingon ko ay yung babae. Lapit na lapit siya sa akin. Sobrang lapit na halos dumikit na yung mukha niya sa mukha ko. At yung mukha niya ay butas ang mata at bibig, pati yung ilong. Sa madaling salita ay wala siyang mukha. Karipas agad ako ng takbo. Pero nagtataka ako dahil pagtakbo ko ay bumabalik lang ako sa harapan ng babae. Para bang panaginip lang na nauulit ang eksena. Pero hindi yun panaginip.
totoong nangyayari sa akin. Hanggang sa nagsisigaw na lang ako sa takot. Yun na lang ang nakaya kong gawin. Narinig ko yung boses ng papa ko. Nung una ay mahina pa ang dinig ko sa pagtawag niya sa akin. Pero palakas ng palakas hanggang sa makita kong si papa na pala ang nasa harapan ko. Hindi na yung babae na kinatatakutan ko. Nanginginig yung mga kamay ko. Mahigpit ang kapit ko sa flashlight. Inilawan ko yung pwestong kinakitaan ko sa babae at tinanong ko pa si papa kung siya ba talaga ang nasa harapan ko. Lasing si papa pero malinaw pa raw ang utak niya. Sino pa raw ang inaakala ko na tatayo sa harapan ko? May inaasahan daw ba akong iba? Sabi niya nakita niya ako na nakatayo lang sa dilim at sumisigaw, kaya patakbo niya akong nilapitan. Pauwi na pala talaga siya at nadaanan lang niya ako. Ano raw ba ang nangyari? Napilitan akong ikwento kay papa ang tungkol sa babae. Mula nung una kong makita, nung pangalawa at hanggang sa pangatlong beses sa mismong pagkakataon na yon. Hindi makapaniwala si papa. Kinuha niya sa akin yung flashlight at sinubukan pang hanapin yung babae sa paligid. Baka raw nandoon lang at nagtatago. Baka may sayad o masamang tangka. Pero ginalugad na niya ang bawat sulok doon sa lugar kasama ako. Wala kaming nakita ni bakas ng babaeng sinasabi ko. Kaya umuwi na lang kami. Dahil lasing na nga si papa, hindi na niya nagawang ikwento kay mama ang sinabi ko sa kanya. Nakatulog na agad siya sa sofa namin. Sabi ko kay mama tutulungan ko siyang buhatin si papa at ilipat sa kwarto nila. Pero sabi niya wag na raw. Hayaan ko lang daw doon na matulog si papa. Kinabukasan sa agahan, habang magkakaharap kaming kumakain, biglang naalala ni papa yung nangyari kagabi. Tinanong niya ako kung nasabi ko na ba kay mama. Napayuko ako. Hindi ko pa kasi nasasabi. Tumingin sa akin si mama at pilit akong tinanong kung ano ba yon. Dahil hindi ako makapagsalita kaya si papa na lang ang nagkwento. Habang kinukwento ni papa yon kay mama, ay naramdaman kong nag-iinit ang batok ko. Masakit at mabigat na parabang may nakapasan sa likod ko. Minasamasahin ng kamay ko ang batok ko hanggang sa medyo umayos ang pakiramdam ko. Nanlalaki naman ang mga mata ni mama dahil sa takot nang marinig ang kwento ni papa. Gusto agad niya na ipabless ang bukid na nabili nila. Hindi naman kumontra si papa. Pero sabi niya sa 1 linggo na lang daw at balita niya ang pare sa amin ay nasa seminar at sa linggo pa raw ang balik. Narinig daw niya yon na pinag-uusapan ng 2 trabahador sa bukid. Bandang hapon, may napansin si mama sa kilos ko kaya tinawag niya ako. Sabi niya nung bago ako pumasok sa school, nakahawak ako sa batok ko. Pag uwi ko, panay pa rin ang himas ko sa batok ko. Sumasakit daw ba? Hindi na ako nagsinungaling. Inamin ko nang masama ang pakiramdam ko mula ng gabing susunduin ko sana si papa. Bumigat ka ako sa bandang batok ko hanggang sa likuran ko. Nag-alala siya na may kinalaman sa nakita kong babae ang sama ng pakiramdam ko. Kaya pinagbihis niya agad ako ng damit. Tinanong ko kung saan kami pupunta. Sa albularyo daw. Kailangan daw akong matignan ng albularyo. Doon kumontra si papa. Dapat daw ay sa doktor muna. Kasi baka mamaya ay may sakit talaga ako o tatrangkasuhin. Ganun daw kasi siya kapag nagkakasakit. Mabigat ang katawan. Pero hindi pumayag si mama. Nanindigan siya na malakas ang kutob niyang may kinalaman ng babae sa nararamdaman kong hindi maganda. Napapailing na lang si papa at hinayaan na lang si mama sa desisyon niya. Biglang nagsalita si Hana. Ang sabi niya, nakikita rin daw niya yung babae. Nagulat kaming lahat sa sinabi niya. Dali-dali siyang nilapitan ni mama at tinanong kung saan niya nakita. Tumuro si Hana sa likuran ko. Kaya ako naman unti-unting lumingon. Pero wala naman doon yung babae. Bigla siyang umiyak habang sinasabi na nakapasan sa akin. Nanindig ang balahibo ko.
Gulat na gulat din sina mama at papa. Halos takbuhin ni mama yung altar namin para kunin ang 2 rosaryo. Nanginginig pa yung mga kamay niyang sinuot yun sa akin. Pati si Hana sinuotan din niya. Alam niyo po, nung nasa liig ko na yung rosaryo, biglang nag-init yung balat ko na nalalapatan ng rosaryo. Napapaso ako, kaya tatanggalin ko sana. Kaso ayaw ipatanggal ni mama. Tiisin ko raw hanggang sa makapunta kami sa albularyo. Nagpaalam na nga kami kay papa. Sinama namin si Hana. Habang naglalakad kami papunta sa albularyo, tinanong ko si Hana kung anong itsura ng babae na nakita niyang nakapasan sa likuran ko. Humihikbi pa siya habang nilalarawan niya. Nalaman kong hindi talaga siya nagsisinungaling dahil kung ano ang pag-describe niya sa babae ay yun din mismo ang nakita ko nung gabi. Magmula sa suot na damit hanggang sa buhok at muka ay pareho kami ng nakita. Isa pang tanong ko sa kanya kung sa mga sandaling yun, nakikita pa ba niya? Pinailing niya ang ulo niya pagtingin sa likod ko. Tapos ay bigla na lang siyang bumunghalit ng iyak. Sinaway siya ni mama. Matapang na sinabi ni mama na huwag kayong matakot mga anak. Ang masamang espiritu ay walang panlaban sa Diyos. Magdasal lang daw kami. Sa mga oras na yun, panay ang kamot ko sa liig ko. Nananakit kasi talaga gawa ng rosaryong nakasabit sa akin. Pahapdi ng pahapdi habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ng albularyo. Nung sa wakas ay makarating kami sa bahay ng albularyo, napakunot agad ang noo niya nang makita ako. Para bang nakita rin niya ang nakikita ni Hana. Sabi niya alam na raw niya kung bakit kami nandoon. Pinapasok niya kami sa loob ng bahay. Pinatanggal niya yung suot naming rosaryo. Kami lang daw ang mahihirapan. Mamaya daw namin yung dapat isuot kapag napaalis na niya ang masamang espiritu. Habang inihahanda niya ang mga gagamitin, ay tinanong siya ni nanay kung alam na raw ba niya ang sadya namin. Tumango ang albularyo at sinabing nakita na niya. Lumakas tuloy ang kaba ng dibdib ko. Tinanong ako ng albularyo kung kailan at saan ko unang nakita ang babae. Sabi ko sa bukid, sa likuran ni Papa. Wala pang 1 linggo ang nakakaraan. Sinabi ko rin yung nangyari nung gabing susunduin ko sana si Papa sa inuman. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ko na siya nakikita ngayong sinasabi ni Hana na nakapasan daw sa akin. Sabi ng albularyo, hindi ko na talaga makikita kundi mararamdaman ko na lang dahil ako na ang napili niyang pasanan. Nakita ng masamang espiritu ang kahinaan ng loob ko, ang takot sa dibdib ko at alam niya na nakikita ko siya kaya ako ang napili. Sumingit si mama. Sabi niya hindi raw ba multo yun? Baka raw may nagmumulto sa bukid. Malinaw na malinaw pa sa isip ko ang sinabi ng albularyo na lahat daw ng lugar o tahanan ay may napapadpad na multo at kadalasan ay tumitigil sila o namamalagi sa isang lugar kung saan sila komportable. Pero ang multo ay walang kakayahan na manggambala ng mga tao, hindi gaya ng masasamang espiritu na nagkalat din sa lupa. Layunin nilang humanap ng mapapaglaruan ng mahihila sa dilim. Kaya nakakatakot talaga sila para sa mga tao na walang kalaban-laban. Sa oras na makita mo sila, hindi ka nila titigilan hanggang sa ikamatay mo yun. Kinilabutan ako sa sinabi ng albularyo na pwede ko pala yung ikamatay kasi para ka rin daw sinasaniban. Isa pang tanong ni mama kung paano ko nakita. Nakabukas daw ba ang third eye ko? Dati naman, hindi naman ako nakakakita ng ganoon. Minsan daw akala natin sarado ang third eye natin o wala tayong third eye. Kaya nagugulat na lang tayo kapag bigla tayong nakakita o nakaramdam ng paranormal. Ang hindi raw alam ng karamihan
ay lahat ng tao may third eye. Pero hindi nga lang pare-pareho ng lakas. Ang mahihina ay hindi nakakakita, kundi ang malalakas lang. May mga pagkakataon na biglang lumalakas ang third eye natin. Depende sa senaryo at sa level ng emosyon natin. Kaya yung mga nagpapasara ng third eye, hindi talaga sinasara yun, kundi pinapahina lang. Ang una niyang ginawa sa akin ay nag-orasyon muna. Nilangisa ng batok ko at likod. Tapos ay pinausukan ako ng insenso at inorasyonan ulit. Matapos niyang gawin ay bigla kaming nakarinig ng nakakapangilabot na sigaw. Matinis na parang mula sa isang kulob na lugar. Huwag daw naming pansinin. Tinakpan ko na lang yung tenga ko. Binigyan niya ng kandila si Mama. 6 na kandila na ititirik daw ni Mama tuwing alas 6 ng gabi at alas 3 ng madaling araw. Kailangan daw huwag papalya si Mama sa loob ng 3 araw. Matapos niyang gawin yun ay pinahina na niya ang third eye ko, pati yung kay Hana. At saka niya binalik ang rosaryo sa mga leeg namin. Huwag muna raw namin tatanggalin hanggat hindi natatapos ni Mama ang pagtitirik ng kandila. Bilin sa akin ng albularyo. Kung sakali na may makita uli ako na estrangherong nakatingin sa akin, ay huwag ko raw bigyan ng pansin, gaya ng pagbibigay ko ng pansin sa babae na isa palang masamang espiritu. Kaya raw nagawa akong pasanan ay dahil in-entertain ko sa utak ko. Natapos naman ni Mama ang pagtitirik ng kandila, gaya ng bilin ng albularyo. Mula noon ay gumaan na ang pakiramdam ko. Nawala na yung bigat sa batok ko at wala na rin daw nakikita si Hana. At pati na rin sa bukid, hindi ko na ulit nakita yung babaeng yon. Ang kwentong maririnig nyo ay hindi ko personal na karanasan. Kwento ito ng Tito Rostom ko. Nitong nagdaang reunion, merong kinuwento sa amin si Tito na sobrang nakakatakot. Medyo lasing na rin noon si Tito nang magsimula siyang magkwento. Lahat kami na nakikinig, speechless after nung kwento ni Tito. Nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi ko gusto kong ibahagi sa isang YouTube channel ang kwento. Sige lang daw, basta huwag ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar nung lupa namin. Bale sila lolo, nang mamatay sila ay nag-iwan sila ng malawak na lupain sa probinsya. Hati-hati ang magkakapatid, kasama na ang mga magulang ko at si Tito. Sobrang laki ng lupain na yon. Habang hindi pa hinahati ng magkakapatid, sabi ni Tito, siya na lang daw muna ang magiging caretaker ng lupa. Total, malapit lang naman daw ang bahay niya doon at saka kakaresign niya pa sa trabaho niya. Pumayag naman ang mga kapatid niya. Halos kalahati kasi ng lupain na yon ay nyugan, habang yung kalahati naman nirentahan ng isang poultry farm. Pero sabi ni Tito, may malawak na parte pa raw ng lupain sa gitna ang walang pakinabang. Madalas daw na dumalaw doon si Tito, lalo na doon sa nyugan. Kinakamusta niya yung mga nagtatrabaho doon. Merong maliit na kubo sa gitna ng lupain na yon. Madalas daw ay doon natutulog si Tito kapag tinatamad siyang umuwi o kaya kapag gusto lang niya na mapag-isa. Minsan nga raw nakakainuman niya doon yung mga nagtatrabaho sa nyugan. May nagbabala na raw sa kanya na mag-ingat, lalo na sa gabi. Huwag nang lumabas ng kubo kasi delikado raw sa labas. May mga gumagalang kung ano. Akala ni Tito ang tinutukoy nito ay yung mga napapabalitang NPA. Pero hindi raw. Walang NPA ang naglalakas ng loob na gumala doon sa gabi. Hindi naman daw natakot si Tito kasi hindi siya naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Lagi kasi siyang may baon na rosaryo sa bulsa. At saka may baril din siya na lagi niyang katabi tuwing natutulog siya doon sa kubo. Isang hating gabi, hindi raw siya mapirme sa higaan. Paikot-ikot siya, kaso hindi siya makatulog. Bumangon siya at naglakad-lakad sa labas.
Dala niya yung flashlight, baril at rosaryo. Malamig daw yung hangin. Hindi niya na binuksan yung flashlight kasi maliwanag naman daw yung buwan. Mga ilang metro pa ang layo, nakita niya na yung mga ibon parang nabulabog. Nagsiliparan daw ito palayo. Tinignan niya yung pinanggalingan ng mga ibon. Baka raw kasi may tao. Kinuha niya yung baril at saka dahan-dahan na lumapit doon. Yung baril daw ay kung sakaling NPA daw yung makikita niya. Sa malayo pa lang, alam niya na raw na malaking nilalang yung nandoon sa gitna ng mga puno. Narinig daw ni Tito na umiiyak yung baboy ramo. Halatang nag-aagaw buhay daw ito. Nung makalapit pa siya, tsaka niya nakita yung nilalang. Side view niya raw nakita ito. May sungay sa ulo. Mukhang kambing ang ulo, pero ang katawan, pang tao. Yung mga kamay niya, may daliri tulad sa isang normal na lalaki. Yung mga mata daw nito ay pulang-pula. Nakayuko yun sa naghihingalong baboy ramo at nginangasabang tiyan. Hindi na raw nag-isip pa si Tito. Bumalik siya sa kubo nang hindi gumagawa ng ingay. Nung makabalik siya, sinarado niya lahat ng pinto at bintana. Nilagyan pa nga raw niya ng harang yung pinto. Hindi nakatulog nung gabing yun si Tito. Hanggang sa mag-umaga raw ay hawak niya yung baril at hinihintay yung taong kambing na kumatok sa kubo niya. Takot na takot daw siya. Nung mag-umaga ay tsaka lang siya umuwi. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na raw ulit nagpapagabi sa kubong yon si Tito. Nagtanong-tanong siya doon sa mga nagtatrabaho sa nyugan. Totoo raw na may gumagalang taong kambing sa lupain namin. Pero gabi lang daw ito nagpapakita. At saka ang binibiktima lang nito yung mga hayop doon sa gubat. Umiiwas din daw ito sa mga tao. Kamusta po sa lahat? Itago niyo na lang ako sa pangalang Mark. Alam niyo, Sir Neb, may kwento akong excited na ibabahagi sa inyo. Personal ko po itong karanasan. At kahit na hindi ako natutuwa na nakaranas ako ng ganito, ay kahit papano naman ay may pag-asa na ma-narrate sa inyo. Ang kwentong ito ay nangyari nito lang April. Anihan niyo ng munggo. Hindi naman ganoon kalaki ang taniman namin ng munggo. At marami namang tutulong sa pamumuti. Kaya isang araw lang yon. Makati sa katawan ang bunga ng munggo. Kaya naman naisip kong sa bukid na lang matulog kapag nakapamuti na kami. May poso kasi roon sa dampa na makakapaligo agad ako at makakapagpahinga pagkatapos mamuti. Kaysa naman uuwi agad ako ng pagod at nangangati. Bali yung dampa sa bukid ay may panaralang na lumang tarpaulin. Pero hindi naman nakakatakot doon. Kasi kung may mangyari man, halimbawa ay may emergency o mas malala, may aswang, ay madali akong makakahingi ng saklolo sa mga kapitbahay na katabi lang. Ayun na nga at nakapamuti na kami. Ang pamumuti nga pala ay yung pamimitas ng bunga ng munggo. Ayun nga at tapos na kami. Hapon na noon at sadya namang napakakati ng mga kamay ko at braso. Naligo ka agad ako sa puso. Nagsabon ng mabuti at nang makaramdam ako ng ginhawa ay nakadama rin ako ng antok. 6:00 pa lang noon, pero dala na rin ang pagod sa maghapong trabaho. Talagang hinihila na ako ng higaan. Kumain muna ako ng tirang pagkain ko noong tanghalian. Pagkatapos ay pumasok na sa dampa at binaba ang panara na tarpaulin. Ang sarap ng tulog ko dahil presko sa pakiramdam ang sariwang hangin at tahimik na kabukiran. Akala ko ay payapa na ang tulog ko. Pero biglang may humipo sa talampakan ko. Pinagpag ko lang ang mga paa ko at pinagkiskis ang talampakan. Sinubukan kong bumalik sa pagtulog. Nagulat na lang ako na biglang may humila sa paa ko. Nagising na talaga ako dahil sumadsad ako sa kawayang sahig. Babangon sana ako pero nakita ko na may matandang babae na nakadagan sa akin. Tinangka ko siyang itulak
pero nahawakan ako nito sa leeg. Sinasakal na ako. Grabe ang takot at gulat ko noon. Sari-sari ang umandar sa isipan ko. Gaya ng sino ba yung matandang yun? Ano bang nagawa ko para atakihin niya ako? At sana ay panaginip lang ang lahat na magigising ako na ako lang mag-isa. Sir Neb, napakalakas noong matanda. Parang bakal yung mga kamay at braso niya. Hindi ko siya maitulak, kaya pinagkakalmot ko yung mga braso niya. Pero wala pa rin. Nung mga sandaling yun, kitang-kita ko yung galit sa mukha noong matanda. Kahit madilim sa loob ng dampa, talagang naggigiyagis yung mga ngipin niya at para siyang may binubulong habang gigil na nakasakal pa rin sa akin. Nung naubusan na ako ng lakas, tsaka lang ako nakaisip tumawag sa Panginoon. Nagdasal ako. Sabi ko ay siya ang makapangyarihan sa lahat at siya lang ang makakapagligtas sa akin laban sa kaaway. Tulungan niya ako para hindi mawalan ng ama ang mga anak ko at asawa ang misis ko. Sabi ko pa, alam kong mas malaki ang Diyos kaysa sa matandang ito. Alam kong kayang-kaya siya ng Panginoon. Tapos bigla akong napadilat na nakahawak sa leeg ko. Napabangon ako at narealize kong nag-iisa ako at binabangungot. Nagdasal uli ako ng pasasalamat sa Diyos bago tinignan ang oras sa cellphone ko. 3:00 ng madaling araw en punto. Kinilabutan ako kaya binuksan ko yung emergency light para magliwanag naman. Hinawi ko rin yung tarpaulin dahil pakiramdam ko ay kulob na kulob ako. Mabuti na lang sa bukid ay maagang gumigising ang mga tao. Kaya naman kahit madaling araw pa, may mga nakikita na akong naglalakad at nagbibisikleta. May nakakwentuhan pa nga ako at nabanggit ko nga yung naranasan ko. Sabi nung nakausap ko, pagod daw kasi ako at busog. Ganun daw yung nangyari sa kasama niya dati sa Saudi. Binangungot dahil sa kabusugan. Kaya wag daw akong matutulog ng busog. Masama yun. Napatangu-tangu na lang ako at nagpasalamat sa payo niya. Hindi ko alam kung dahil lang talaga sa pagod kaya ako binangungot. Pero nung mga oras na yun ay kinikilabutan pa rin ako dahil dama ko pa rin yung paninikip ng leeg ko na para bang may sumakal talaga sa akin. Yung lola ko, para siyang real life Lola Basyang. Ang dami niyang kwento noong kabataan niya. Kapag dumadalaw kami sa bahay niya, hindi matatapos yung araw nang hindi siya nakakapagkwento ng mga adventures niya noon. Minsan may mga pagkakataon na nauulit na nga yung kwento, pero hinahayaan na lang namin. Feeling ko nga kung nabubuhay pa si Lola sa panahon ngayon, tapos kaedad ko siya, baka writer yon sa Wattpad. Isa sa mga paborito kong kwento ni Lola ay tungkol doon sa itim na uwak. Bali yung bahay daw kasi nila Lola noon, malapit sa ilog. Sobrang linis daw ng ilog malapit sa kanila. Doon sila naglalaba at naliligo. Maraming naglalakihang bato sa ilog na yon. Kaya kung gusto mo ng privacy habang naliligo, pwede kang magtago sa likod ng mga bato. Yun daw lagi ang ginagawa ni Lola, lalo na tuwing summer. Pupunta siya sa ilog at magbababad. 16 years old daw si Lola noon. Kapag naliligo siya, nakabra at panty pa rin siya. Ayaw niya raw hubarin lahat kahit tago naman yung pinagliliguan niya kasi baka may biglang dumaan na kung sino. Isang beses habang nagsasabon siya ng katawan, may dumapong itim na ibon doon sa bato. Nakatitig daw ito sa kanya. Yun bang klase ng titig na parang pinapanood siyang maligo? Umahon daw agad si Lola. Nangyari daw ulit yun ng ilang beses pa. Tuwing maliligo siya, dumarating yung ibon para manood. Sa lugar daw nila, may mga nagsasabing merong tao na kayang kumontrol ng mga ibon. Kaya nilang makita kung ano man ang nakikita ng ibon na yon. Kaya malaki raw ang duda ni Lola
na ginagamit ng kung sino man yung ibon para silipan siya. Ilang araw daw na hindi naligo sa ilog si Lola. Pinalipas na lang muna niya. Tapos nung bumalik siya, akala niya ay wala na rin yung ibon. Pero hindi. Naghuhubad pa lang daw siya ng t-shirt. Nakita niya agad na nandoon na naman sa bato yung ibon. Yung ilog daw noon medyo mababaw. Yumuko si Lola at naghanap ng bato sa ilalim ng tubig. Hinanap niya yung kasya lang sa kamay niya. Pag-ahon niya, agad niya raw pinukol ang bato doon sa itim na ibon. Lilipad pa sana yung ibon, kaso saktong tinamaan ito sa ulo. Hinabol ni Lola yung ibon, pero nang tumuntong siya doon sa bato, wala na yung ibon. Kinagabihan noon, nakatambay si Lola sa tindahan ng mga kaibigan niya nang mabalitaan niya na si Manong Ipe ay namatay daw ng biglaan sa loob ng bahay niya. Naabutan daw na basag ang ulo nito. Wasak na parabang hinampalos ng matigas na bagay. Hindi raw nila alam kung sino ang may gawa. Napagtagpi-tagpi daw ni Lola. Kilala kasi si Manong Ipe na manggagamot sa kanila. May mga kakaibang kapangyarihan daw ito na parang sa isang mangkukulam. May ilang nagreklamo na kay Manong Ipe dahil hinihipuan daw nito ang ilan sa mga ginagamot niya. Ilang beses na nga raw itong napabarangay dahil sa mga reklamo ng customer niya. Malamang ginamit na naman daw ni Manong Ipe yung kakayahan niya para kontrolin yung ibon at para makapanilip ng mga naliligong dalaga doon sa ilog. Sigurado raw si Lola na yung ibon na napatay niya ay kontrolado ni Manong Ipe. Ibig sabihin, siya raw ang dahilan kung bakit ito namatay. Sabi ni Lola sa amin, hindi raw siya nakonsensya. Iniisip niya na lang na karma yun kay Manong Ipe dahil sa kamanya-kanya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po, belated na, dapat nung October 4 pa ito pero habol na lang po. Belated happy 57th anniversary sa Tau Gamma Pi. Pinapabati po ni Ma'am Dominina Pangilinan. Muli po, happy anniversary po sa Tau Gamma Pi at shoutout na rin po kay Ma'am Dominina. Anyways, yun lang po ang episode natin para sa araw nito mga kapasta. Nahulog yung cellphone ko. Magandang gabi po sa inyong lahat.